Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Bulong ni Kadodong. Umuwi si Bonifacio kasama ang kanyang mag-inang si Josephine at 6 na taong gulang niyang anak na si Kit sa kanyang probinsya sa Negros. Dadalawin niya ang 2 pinsan, kanyang bunsong kapatid at ang kanyang mga magulang doon. Daddy, Mommy, where are we going? Tanong ng batang si Kit sa kanyang mga magulang. To our province, my dear daughter. Baby ka pa lang nun nung huli kang makapunta sa grandma and grandpa mo. We visit your loved ones, anak, para naman makilala ka nila. Nag-uulyanin na kasi sila anak eh. At ang tito mo bunso, miss na miss ka na daw nila. Paliwanag ni Josephine sa anak. Hindi naman maharap ni Bonifacio si Kit dahil ito ang humahawak sa manibela at nagdadrive ng sasakyan. Daddy, how far we are go po? Malayo pa po ba? Can I have my cellphone, please? Pakiusap ng kanyang anak. Later na anak, matulog ka muna sa biyahe. Mahaba-haba itong biyahe natin anak. Magdadalawang oras pa. Magpapakarga na rin ako kasi mauubusan na itong gas ng car natin. Sagot niya sa bata. But Daddy, I'm not sleepy yet. Please Daddy, I just want to have fun po. Pakiusap ulit ng bata. No Kit, magdamag ka nang nakababad sa cellphone kagabi. Puyat na puyat kang bata ka. Sermon niya sa anak. Napayuko naman ang musmos at animoy maiiyak na. Oh, kita mo Josephine, yung anak mo, nangangalumata na. Baka magkasakit pa yan. Pagsabihan mo nga yan. Baling niya sa asawa na nasa backseat katabi ng batang si Kit. Honey, huwag mo namang ganunin ng bata. E paano yan? Hindi pa nga antok. Ano nga namang paglilibangan nito? May tono ng pagkahabag ang boses ni Josephine. Napabuntong hininga ang lalaking nagmamaneho. Ay, ewan ko ba sa inyo mag-ina? Kaya nakukonsinti ang anak mo dahil sa pinagbibigyan mo palagi. Han, minsan lang naman. Minsan? Talaga lang ha? Daddy, please. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ulit ni Kit sa ama. Daddy, hey, please, I'm begging you. Tangka na sanang mag-iiyak ang bata nang sumang-ayon na si Bonifacio rito. Marahas na napakamot ng ulo si Bonifacio. Kinambyo niya ang sasakyan na magkaroon na ng traffic. Pinahinto yun. Hindi na niya matiis ang anak. Kaya pinagbigyan na niya ito. O sige na, sige na. Naka-smid na sang-ayon niya rito. Yay! Masayang ekspresyon ng bata. Dinukot na ni Bonifacio ang cellphone ng kanyang anak sa bulsa. Inabot niya ang aparato sa asawa. Saka magiliw na kinuha yon ng bata. 4 years old pa lamang nang ma-spoiled si Kit sa mga magulang. Mayroon na itong Android phone sa murang edad pa lamang. Puro panonood na ng YouTube ang ginagawa. Kung minsan, mas matatas pa nga si Kit kaysa sa mga magulang sa lengguwaheng Ingles dahil sa mga napapanood na kung ano-ano. Nababahala lang sila na kung minsan mayroon na itong nasasabing hindi kaaya-aya na hindi angkop sa edad ng isang paslit. Gaya ng mga bad English words at censored words na kung tutuusin hindi pa abot ng utak sa ganoong gulang. Kung minsan, hindi na nga makapagpigil si Bonifacio at natatapik niya sa pagmumukha ang anak dahil sa mga pinagsasasabi. Pero dahil sa pusong ama, inaalo niya kaagad ito. Dahil kaisa-isa nila itong anak at miracle baby pa nila ni Josephine si Kit. Nag-usap noon ang mag-asawa kung pagagamitin pa ba ng cellphone si Kit kasi mas lalong lumalala ang lumalabas sa bibig nito. Pero nagdesisyon ng mag-asawa na paggamitin na lang dahil para yon sa kapakanan ng kanilang anak in the near future. Siguro wala namang masama kung pagagamitin natin ng anak natin ng cellphone. Pero ang sa akin lang tingnan mo, adik na tutok na sa gadget. Tapos ayan, bata pa lang nakasalamin na. Baka mas makasama pa sa kanya yan sa paglaki niya
mahirap na. Sabi niya sa kanyang asawa. Bonnie, gabayan na lang natin pareho ang bata dahil nga sa modern na tayo ngayon. Kailangan na nila yung technology para di siya mapag-iwanan sa huli. Sagot ni Josephine sa kanya. Oo, nandun na tayo, Finn. Ang akin lang imbis na makabuti sa kanya ang paghawak ng gadget, baka mas lalo pang makasama sa kanya. Ay, bakit pa kasi natin pinapapanood ng kung ano-ano yung sikit Nursery rhyme at numbering songs lang ang kinakabisan niya. Ayun, napunta sa Cocomelon at Peppa Pig ang bata. Saka Finn, baka naglalaro yan ng Roblox. Pagbawalan mo Tako naman, marami rin akong nasasagap na balita na puro kalaswaan niyang games na yan. Di ba naglalaro niya sikit? Don't worry, Bonnie. Inan-install ko naman na yung game na yon sa cellphone ni Kit. Kaso, marunong yung batang yan mag-install sa Play Store Hinaid ko na rin ang apps na yan sa phone niya. Finn, di mo alam kung anong alam ng batang yan sa cellphone niya. Kabisado na niya yung CP niya. Mahahanap niya yung apps na yon kung gugustuhin niya. Wala na tayong magagawa, Bonnie. Kung mahanap niya, yan naman kasing kasiyahan ng bata. Bakit pa natin pipigilan? Ay nako, Finn. Kapag nandun na tayo sa Negros, makikita ng batang yan. Hindi na siya makakagamit ng phone. Walang signal dun At tutulong siya lalo na sa mga gawaing bahay ron Tutulong siya sa kanyang lolo't lola. Para naman di cellphone ang inaatupag niyan. Wala na lamang nagawa ang babae kundi ang mapabuntong hininga. Napabalik sa kasalukuyan si Bonifacio sa pag-uusap nilang dalawang mag-asawa 2 araw matapos silang bumiyahe. Malapit na tayo Anunsyo ng lalaki. Nang matanong na niya ang kabahayan o isang baryo sa Negros. Pinaalalahanan ni Josephine ang anak. Kit, behave Kapag sinabi kong magmano ka sa tito, grandpa and grandpa mo, magmamano ka Parang hindi naman narinig ng batang si Kit ang paalala ng ina. Tutok na tutok pa rin ang mga mata nito sa cellphone. Maririnig doon ang boses ni Peppa Pig na dinownload pa ng bata noon sa bahay nila habang may wifi pa bago sila umarangkada. Ginarahe na ni Bonnie ang sasakyan sa isang tabi nang madaanan na nila ang 2 palapag na lumang bahay at napapalibutan ng mga puno ng mangga. Inalis na niya ang seatbelt. Bumaba na siya ng sasakyan. Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng backseat kung saan nakaupo ang mag-ina. Alin na kayo? Nakakunot noong aya ni Bonnie sa dalawa. Oh, anak, Kit, tara na. Tigilan mo na kasi ang kaka-cellphone. Ano pa? Inis na si Josephine kaya hinablot niya ang cellphone ng anak. Mommy, may cellphone. May cellphone. Peppa Pig. Peppa Pig. Bigla na lang ngumawa ang bata at nagwala. Ayan na nga ba sinasabi ko Napahilamos ng mukha si Bonnie. Tanggalin mo na yung seatbelt ng anak mo. Patahimikin mo yan Galit na ang boses niya. Kinalas na ni Josephine ang seatbelt ni Kit. Binuhat naman niya ang anak na nag-aalboroto sa pag-iyak. Kuya, nandyan ka na pala. Anong nangyayari? Sa lubong ng nakababata niyang kapatid na si Lexter nang makitang umiiyak at humihikbi ang bata. Wala ito. Etong pamangkin mo masyado nang nabulag sa kaka-cellphone. Ayan, gustong-gusto ulit mag-cellphone. Hinagaw tuloy ng ina niya. Sabi niya sa kapatid. Ganun po ba kuya? Hayaan niyo na po kuya. Bata lang po yan O paano? Pasok na muna tayo. Kuya, Ate Josephine. Nandun po sa loob si nanay at tatay. Kanina pa po kayo hinihintay. Aya ng binata. Bago sila pumasok, may nahagip si Josephine na isang matandang lalaking nakaupo sa likod ng bakuran. Parang nagkakape. Pero hindi na muna nila yun binigyang pansin. Nandiyan ka na pala, Bonifacio, Josephine. Kawaan kayo ng Diyos. Magiliw na sabi ni Nanang Catalina, ang kanyang ina.
matapos magmano rito sa matandang babae. Kawa naman kayo ng Diyos. Eto na ba ang kaisa-isa naming apo? Nangungulubot ang mukhang tanong ni Tatang Santiago, ang kanyang ama, nang makita ang batang nakakunyapit sa kanyang leeg at patuloy pa rin sa paghikbi. Don't cry na, baby. Baba na. Mano ka sa grandma and grandpa mo. Ayan na sila, oh. Masuyo at mahinang pagpapatahan niya sa bata. No! Nagtatampong sabi nito sa kanya. Ay, bad attitude, baby. Bilis na, baba na. Your grandma and grandpa here na, oh. I said no. I need my cellphone. I want Peppa Pig. Makulit at spoiled na sabi nito sa kanya. Kinuha naman ni Bonnie mula sa pagkakakalong sa ina ang bata. Binaba niya ito. Bilis na, Kit. Huwag ka na makulit, ha. Please have some respect to your old ones. Mag-bless ka na. I said no. I want my cellphone. Where is my cellphone? Where is my cellphone? Muling nagngangangawa at nagwala si Kit. Napanguwi si Bonnie. Tiningnan niya ang mga magulang na iba na ang timpla ng itsura. Nanliit na siya sa hiya sa kanyang mga magulang maski si Josephine sa reaksyon ng dalawang matanda. Matalim na napatingin si Tatang Santiago kay Bonnie. Bakit ganyan ang anak mo, Bonnie, Josephine? Wala po, tay. Nako, kaka-cellphone yan. Yan kasi uso ng henerasyon ngayon eh. Puro gadget na. Nako, kaya nagiging matigas ang ulo at pasaway ng mga kabataan ngayon dahil puro na lang sila kaka-cellphone. Dagdag pa ni Nanang Catalina. Kuya, Ate Josephine, ako na pong bahala kay Kit. Ako na pong magpapataan sa kanya. Voluntaryong sabi ni Lexter. Sige, ikaw nang bahala sa pamangkin mo, ha. Alagaan mo, patulugin mo. Paalala niya sa kapatid. Opo, kuya. No, I need my cellphone. Muli na namang nagwala si Kit. Halika na, Kit. Maglalaro tayo sa cellphone ko. Aya nito sa bata. Really? You have your own cellphone? Does your cellphone have Peppa Pig? Talong ng bata nang tumigil na ito sa kakaiyak. Yes, kaya let's go na. Yay! Nagtatatalo naman sa tuwa si Kit at kumalong na sa binata. Patuloy pa rin sa kaiiling ang dalawang matanda na mga magulang ni Bonnie. Mas mainam pa pala noong panahon namin. Walang ganyang-ganyang cellphone o gadget o computer. Mas nadidisiplina ng maayos sa mga bata. Di ko alam kung tama nga ba ang pambansang bayani natin na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan kung wala namang respeto ang iilan sa mga bata at kabataan ngayon. Diretso ang tingin ni Tatang Santiago habang naglilitanya. Kaya mo na, Santiago. May tutuwid din niyang apo natin. Bata pa naman yan. Marami pang mababago kapag tumanda yan. Sabi ni Nanang Catalina sa asawa. Paumanhin po talaga, Nay, Tay. Kaya po gusto namin na dito muna si Kit para po madala at hindi na lamang puro cellphone ang inaatupag. Sabi ni Bonnie sa mga magulang. Opo, kaya namin gusto magbakasyon dito sa Negros. Totally, day off naman po namin dalawang mag-asawa. Magpapasya po kami kung iiwan po namin siya dito para matuto sa mga gawaing bahay. Sabi naman ni Josephine. Hindi ko alam. Ito kasing si Dexter, puro ML naman. Dumadayo pa siya dun sa kabilang baryo dito sa Negros para maka-access ng free wifi. Ani ni Nanang Catalina. Si Lexter? Oo, Bonnie, yung kapatid mo. Kapag iniwan mo yung anak mo dito, abay magkakasundo silang dalawa kapag nagkataon. Sabi pa ni Tatang Santiago. Mapagsabihan nga yang si Lexter. Hindi pwede ito. Kaya ako nga patitirain si Kid dito para matuto. Baka naman matuto ng ML si Kid kapag nagkataon. Kamot ulong ani ni Bonnie. Malalago talaga sa akin yung Lexter na yan kapag may tinuro siyang kung anong kagaguhan sa anak ko. Huminahon ka nga, honey.
Hindi naman siguro ganun ang kapatid mo. Sabihan mo na lang, maiintindihan naman niya yon. Ani ni Josephine sa kanya. Ilang saglit pa, may pumasok na matandang lalaking nakasuot na bandana sa noo. Puro ugat ang mga kamay at kulay kahoy ang balat. Ah, hello po. Sino po kayo? Pansin ni Bonnie sa matanda. Napalingon sina Tatang Santiago at Nanang Catalina. Oh, nandiyan ka na pala, Dodong. Tumayo si Tatang Santiago at nakipagkamay sa kaibigan. Pagmano kayo rito? Ito nga pala si Dodong, kaibigan ko. Diyan lang nakatira sa tapat natin. Ah, hello po Dodong. Nagmano sina Bonnie at Josephine sa matanda. Isa siyang manggagamot dito sa baryong ito. Sa madaling salita, maraming alam na herbal na gamutan itong kaibigan ko. Nagtatawas at kung minsan nangungulam. Biglang napatawa si Dodong. Nakamabagbiro talaga itong kaibigan ko. Albularyo lang. Nanggagamot ako ng libre basta babae. Napaekis naman ng 2 kilay ni Bonnie sa sinabi ng matandang albularyo. Nagbibiro lang ako ha. At pasensya na pala kung wala akong pakundangan pumasok sa tahanan ninyo. Alam nyo namang gusto ko lang gumamit ng palikuran. Kasi kung minsan wala yung anak kong teacher sa tapat Nakala kasi yung trangkahan. Ayon, di ako makapasok. Ayos lang yun kaibigan. Walang problema. Welcome na welcome ka sa aking tahanan kung kailan mo gustong pumasok. Siya nga pala, magsandok ka lang dyan ng kanin at may ulam naman diyang niluto yung bunso ko. Pwede ka ritong mananghalian habang hinihintay mong makauwi yung anak mong lalaking guro na ngayon. Masayang sabi nito kay Dodong. Pero hindi po ba iniiwan sa inyo ng anak nyo, Dodong, yung susi ng bahay? Tanong ni Bonnie sa matanda. Hindi. Ewan ko ba doon kay Delphine? Wala man lang malasakit sa akin. Suminghot-singhot na si Dodong. Para bang nagdadrama na ito. Simula nang iwan ako ng asawa ko nagbago na yang si Delphine. Porket may naipundar ng bahay sa pagguguro. Ganyan na siya. Wala man lang utang na loob sa akin. Sabi pa niya, hahanapin daw niya yung nanay niya. Doon daw siya sasama. Hindi na napigilan ni Dodong ang mapaiyak, saka ang mapahagulgol. Bigla namang naawa ang mga tao sa bahay na yon sa ipinahayag ng matandang albularyo sa kanila. Huwag ka nang umiyak, Dodong. Kahit kailan mo gusto, pasok ka lang dito sa bahay. At Bonnie, kuha ka ng maligamgam na tubig. Painumin mo rin si Dodong pa. Baka kung mapano na ito. Utos ni Nanang Catalina sa kanya. Sige po. Tumalima naman ang lalaki. Sumama na rin si Josephine sa kanya papuntang kusina. Ito na raw ang maghahanda ng makakain ng lahat dahil tanghalian na rin noon. Samantala, pinaglaro na ni Lexter ang pamangking sikit ng kanyang cellphone ng larong Snake at Space Impact. Yung lumang Nokia cellphone ang pinanlaro niya rito bago makatulog. Ang cute-cute mo palang bata ka. Puri ng binata sa mukha ng pamangkin. Para ba namang kasing manika kung tingnan si Kit? Lexter, kain na! Gisingin mo na yung sikit! Rinig niyang boses ng kanyang kuya sa labas. Opo, saglit lang kuya. Kit, pamangkin, kakain na. Inalog na niya ang hita ng bata. Napakusot naman ng mga mata si Kit. What's ulam po? Tanong agad nito sa kanya. Hindi ka agad nakaimik si Lexter. Do you know pakbet? Tanong ng binata sa bata. What's pakbet po? Pakbet? It's some vegetables. Vegetables? Ew! I don't like vegetables. I want fried chicken. I want chicken nuggets. Maktul ng bata at nag-iiyak na naman. Dexter, hindi pa ba kayo? Napakunot ng noo si Bonnie nang makitang umiiyak si Kit na anak nito.
Oh, bakit umiyak yan? Ano ginawa mo sa bata? Po, wala po kuya. Sinabi ko lang po na pakbit yung ulam eh. I hate vegetables! I want fried chicken! I want chicken nuggets! Kasi naman Lex, bakit mo naman sinabi yung ulam natin? Nagtanong kuya eh. Alam nga naman magsinungaling ko sa bata. Pwede mo namang utuin eh. Kuya, hayaan mo na. At least alam na niya kung ano yung pakbit. Ay nako. Wala nang nagawa si Bonifacio kundi kalungin si Kit. Sumunod ka na rin doon ha. Opo kuya, magmi-meeting na po kasi ako dito sa ML eh. Saglit lang. Sabing sumunod ka na eh. Opo, heto na nga kuya. Binitiwan na ni Lester ang Android phone. Pagdating sa hapagkainan, nakita niya si Kadodong na nagkakamay na sa pagkain. Nagduda kagad ang mga mata ng binata. Umupo na siya, saka nakisabay na rin na kumain. Nagsalita si Kadodong habang may laman ng bibig. May nararamdaman ako sa bahay niyo rito. May mga masasamang kaluluwa. Hayaan niyo, kapag nandito ako bilang abilidad ko na maging albularyo, paalisin ko ang mga itim na kaluluwang nandito sa bahay ninyo. Natamimi naman ang dalawang matanda, si Lexter at ang mag-asawa sa sinabi ni Kadodong. Habang si Kit, hindi gumagalaw at malalim ang iniisip. Parang naglalaro pa rin sa isip ng bata ang mga nakikita nito sa cellphone ng Tito Lexter niya. Totoo po ba yon, Kadodong? Nanginginig na tanong ni Bonnie dito. Galit na galit sila na nandito. Hindi ko alam kung bakit. At isa pa pala, maraming masasamang elemento na nasa bakuran ninyo. Ako na magtataboy sa kanila. Paliwanag ni Kadodong at itinuloy na ang pagkain. Mabuti ba nga na dito ka muna sa aming tahanan mamalagi, Dodong, at maitaboy mo yung mga maitim na kaluluwang nandito sa pamamahay namin. Mahirap na. Baka sanibang kami o mapagkutuan ng mga elementong sinasabi mo. Lalo pa naman nandito ang apo namin ni Catalina na si Kit. Nako, ayoko madamay siya sa mga entidad na umaaligid sa pamamahay namin. Ani ni Tatang Santiago. Kang mag-alala, kaibigan. Ako ang bahala. Sumubo ulit ang matanda ng kalabasa. Lingid sa kaalaman nila, nakatingin na ng may pagnanasa si Kadodong sa batang si Kit na hindi pa rin ginagalaw ang pagkain. Tinaliman muli ng tingin ni Lexter ang matandang albularyo. Naniningkit ang mga mata niya habang sinusuri ang bawat galaw ni Kadodong. Doon na natulog si Kadodong sa tahanan nila Bonnie at ng dalawang matanda. Subalit nagigising ang matandang albularyong yon na naaayon sa diwa niya. 3:00 ng madaling araw nang bumangon mula sa banig sa ibaba ang albularyo. Napangisi si Kadodong ng nakakaloko nang makita niya ang batang paslit na si Kit na katabi ni Bonnie at Josephine. Itinaon niya na ang lahat ay hindi gising. Gumamit si Kadodong ng itim na salamangka. Nagpahid siya ng putik na dinasalan pa niya katumbas ang kapangyarihang dasal ng isang kulam sa kama na pinaghihigaan ng dalawang matanda, ni Lexter pati ng mga magulang ni Kit. Sa pamamagitan noon, matagal na makakatulog ang taong nakahiga roon. Matagal ang bisa ng putik na yon. Nasa 10 oras at baka tanghali na sila magising. Humanap na ng tiyempo si Kadodong at ng pagkakataon na kunin niya ang bata na matagal na niyang inaasam. Sumakit pa ang balakang niya dulot ng katandaan nang buhatin yon sa kanyang bisig. Nagulat si Kadodong nang kumalag ang bata. Hey! Let go of me! Ingleserang pagwawala nito. Matinis at medyo may accent ang batang si Kit. Malinaw na malinaw itong magsalita. Napasigaw pa nga si Kit pero inagapan na niya yon. Baka marinig pa ng ibang kalapit na bahay ang bata kaya tinakpan niya kagad ang bibig nito. Ginagap niya ng kamay ang bibig ni Kit. Shhh! Idinampi ni Kadodong sa maubi niyang labi ang pagpapatahimik.
Senyas na dapat itong tumahimik. Kaya pala, hindi gumagana sa iyo yung putik na sinalamangka ka kasi wala ka na sa pinaghihigaan. Sige, gusto mo ng laro, ah? Anas ng matanda at dahan-dahang inalis ng kamay niyang punong-puno ng ugat sa bubot nitong bibig. Lalaro po? Magpi-play po tayo? Inosenteng tanong ni Kit. Anong gusto mong laro? Nakakatakot na tanong ni Kadodong. Peppa Pig po? Do you know how to play Peppa Pig? Magiliw na tanong nito sa kanya. Hindi, pero gusto mo bang makakita kung paano ito laruin? Ganting tanong muli ni Kadodong na may nakakaasar na tinig. Yes! Yes! Sige, doon tayo sa labas. Ipapakita ko sa iyo si Peppa Pig. Sumunod ang kaawa-awang paslit na bata sa kanya. Dinala niya ito sa matalahib na lugar. Diyan mo makikita si Peppa Pig. Wow! Awesome! Where's Peppa Pig? Binuhat niya ang bata at binaba ng makalayo na silang dalawa, patungo sa madilim na bahaging yon ng talahiban. Eto, ipapakita ko na kung ano ang lalaroin mo. Sabik na ani ni Kadodong ang mapusok at makamundong albularyo. Binuksan ni Kadodong ang zipper ng kanyang pantalon. Luminga-linga siya nang makasiguradong walang gaanong dumadaan. Pagkatapos ay inilabas nito ang ari niya. Eto ang Peppa Pig ka. But it doesn't look like Peppa Pig. Peppa Pig Peppa Pig is pink and chubby. That thing is That thing is black and thin. Sabi pa ng bata. Pero ito yung toy. Siya yung Peppa Pig. Ba't pa ang kulit mo? No, that's not Peppa Pig. Where is my mom and dad? Daddy? Mommy? Where are you? Wala nang nagawa si Kadodong kundi sunggaba ng sariwa niyang pagkain. Napakaingay mong bata, ha? Tinakpan niya kaagad ang bibig ni Kit. Nagpupumiglas na ito. Pero gayong matanda na si Kadodong, mas malakas ang katawan niya kumpara sa batang paslit na bubot ang pangangatawan. Sigaw ng sigaw ang bata. Naiiyak na si Kit pero walang tumutulong. Dahil wala nang dumadaang tao roon sa ganoong kadelikado at alanganing oras. Help me! Daddy! Mommy! Ano ba? Ang ingay mo! May nahagip na malaking tipak ng bato si Kadodong. Ayaw mong tumahimik, ha? Dinampot niya ang malaking bato malapit sa ulunan ni Kit. Pinilit ng matanda na abutin yon. Nang maabot, wala niyang pakundangang pinukpok yun sa ulo ng batang babae. Ouch! Help me! Dad! Mom! Help! Eto, nababagay sa'yo ito! Hindi tinigilan ni Kadodong pagpupukpukin ang ulo ng batang si Kit. Tumirik na ang mga mata ni Kit. Pumutok na ang bumbunan nito. Nangisay pa si Kit bago malagutan ng hininga. Ilang beses nagpakawala si Kadodong ng paghinga. Pawis na pawis ito, pero biglang sumilay ang nakakaloko niyang ngiti nang hindi na magawang makagalaw ng batang kaawa-awa. Dumila si Kadodong, handang-handa na siyang tikman ng kanyang kinasasabikang hapunan. Inalis ni Kadodong ang lahat ng saplot ni Kit bago niya ito gawan ng masama, ng isang kahalayan sa patay na katawan ng isang musmos. Nagtagumpay si Kadodong sa kanyang plano. Bumalik siya sa tahanan ng kaibigan niyang si Santiago. Naiga siya sa banig na parang walang nangyari. Nilinis na rin niya ang lahat ng ebidensya. Idinispatsa niya ang bangkay na kanyang ginahasang bata, na mahirap hagilapin dahil siya lamang ang nakakaalam. May ibinulong siyang mahikang itim nang hindi na tumalab ang putik na ipinahid niya sa kobre kama ng mga humiga. Bandang 7:00 ng umaga, nagising ang lahat na sumasakit ang kanilang ulo sa sobrang haba ng kanilang pagkakatulog.
Subalit ilang saglit pa, napagtanto nila Bonifacio at Josephine na nawawala ang kanilang anak na si Kit. Diyos ko! Nasaan si Kit? Nasaan ang anak ko? Naghuhurimentado na si Josephine. Hindi naman maayos ang paghinga ni Bonnie nang hindi na mahanap ang kanilang anak saan mang panig ng lumang bahay ng kanyang mga magulang. Nasaan na ang anak ko? Bakit wala rito sa bahay? Hindi na siya mahanap. Diyos ko, nasaan na ang anak namin ni Josephine? Nasaan na? Dahil sa pagiging aburido, parang nasisiraan na ng bait si Bonnie, kaya sigaw na lamang ito ng sigaw. Umidahong kayong dalawang mag-asawa. Bakit di nyo ba namalayang bigla na nawala ang anak ninyo? Ang apo namin. Di ba, nasa tabi nyo lang naman mag-asawa ang bata? Talong ni Tatang Santiago. Opo, yakap-yakap ko po na mahigpit si Kit, Tay. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Diyos ko, hindi naman lumalabas yun eh. Taong bahay si Kit, Tay. At mateke yung bata. Hindi niya magagawa maglaro sa labas kahit gustuhin niya. Kasi malabo talaga yun, Tay. Magsi-cellphone lang yun dito sa loob. Nagsimula nang umiyak si Bonnie. Paano yan? Nasaan kaya siya? Sa bakuran kaya? Tanong ni Nanang Catalina. Nay, hinanap na po namin doon. Wala pa rin po. Sagot ni Josephine. Paano kung sabihin na kaya natin sa mga pulisyan? Ipahanap na natin sa kanila. Kunwaring suwestyon ni Kadodong. Iyak nang iyak si Bonnie. Hindi siya mapatahan dahil kaisa-isang anak nila yon at miracle baby pa. Malamang mababaliw ang kahit na sinong magulang kapag nawala ang kaisa-isa nilang anak. Sa kabilang banda, nakasulyap si Lexter kay Kadodong. Tahimik lang ang binata, pero nagmamatsyag siya sa bawat ikinikilos ng matandang albularyo. Parang may mali eh. Bulong ng binata sa sarili. Uncle Lexter? Napalingon siya nang makarinig ng pamilyar na boses. Uncle Lexter? Help me! Help me! Help! Nanlaki ang mga mata ni Lexter nang marinig ang pamangkin niyang si Kit. Kit, Napakunot noo siya. hindi maaari ito. Kapag nakarinig ako ng boses na umi-echo sa pandinig ko, ibig sabihin, bahagi yun ng pagbubukas ng third eye ko. At si Kit ay... Hindi niya maituloy ang susunod na sasabihin. Wala na ang pamangkin ko. Nakarinig muli ng pagtawag sa ilang galing kay Kit si Lexter. Uncle Lexter, tulong! Nandito po ako! Tulong! Tinakpan niya ang magkabilang tenga. Napapikit siya saglit bago napamulat nang tapikin siya ni Kuya Bonifacio niya. Dexter, bakit? Ha? Wala po, kuya. Napansin niyang namumugto na mga mata ni Bonnie. Kuya, pahinga muna kayo. Kanina pa kayo paskil ng mga larawan ni Kit sa iba't ibang lugar sa baryo natin dito sa Negros eh. Pero wala pa rin. Pahinga po muna kayo ni Ate Josephine. Napahagulgul na ng iyak ang Kuya Bonifacio niya. Sobrang hirap nito, Lexter. Sobra. Ang sakit-sakit sa dibdib. 1 buwan na natin pinag-aanap ang anak ko. Wala pa rin balita sa kanya kung saan siya mahahanap. Sana naman, buhay o patay, mahanap namin siya. Basta makita lang namin siya. Hirap na kami. Niyakap ni Lexter ang Kuya Bonifacio niya. Kitang-kita ang pagod at puyat na mag-asawa sa paghahanap kay Kit. Dapat din ay nakauwi na ang mag-asawang yun ngayon sa Rizal. Kung hindi lang biglang parang bulang nawala ang kanilang anak. Nakarinig ulit si Lexter ng boses ng batang si Kit. Uncle Lexter, I'm here! I'm here! Nakarinig siya ng parang kulob na parang nasa isang drum. Nang ipikit ni Lexter ang mga mata, malinaw niyang nakita ang isang lugar kung saan posibleng naroon ang kanyang pamangkin. Ipinaalam ng binata agad yon sa mag-asawang Bonifacio at Josephine. Pumunta sila sa ilog.
tumawag sila ng rescuer para sisirin ng maruming tubig ilog na yon. Sobrang lalim noon at puro basura. Nang maiahon, lahat ng mga saksi ay nagtakip ng ilong. Sumabog ang nakakasulasok na amoy sa paligid. Hindi makapaniwala si Josephine. Malakas ang kutob ng babae na naroon ng anak nitong si Kit na matagal na nilang gustong makita at makasama. Nang mawasak ang asul na drum, gulat pa sila nang may nabuong semento roon. Kaya panibagong tibag na naman ang mga rescuer. Hanggang sa may umalsang damit. Floral na damit at ang short ay kulay pink. Ito ang huling suot ni Kit bago siya nawala, habang katabi pa nito ang amang si Bonifacio at Josephine. Biglang subabog ang iyak ni Josephine. Ganon din si Bonifacio nang kinumpirma nilang yon ng kanilang nawawalang anak. Diyos ko! Bakit? Bakit yung ginawa sa anak namin to, Panginoon? Bakit? Luksang-luksa si Bonifacio. Dapat pala, hindi ko na dinala rito ang anak ko sa Negros kung ganito lang pala ang mangyayari sa kanya. Kit! Bakit? Sino ang may gawa nito sa'yo? Sino? Di naman maawat si Josephine sa kapapalahon ng iyak. Humikbi-hikbi pa ito at ilang sandali pa'y bigla itong nawalan ng malay. Maraming taong nakikigulo ang sinalo siya. Buti hindi tumama ang ulo nito sa sahig na simentado, kundi baka nabagok pa ang ulo nito at magresulta ng pagkakomatos ng babae. Nag-file ang mag-asawa ng case sa pulisya para mahanap ang may kagagawan o salarin nito sa kanilang anak na si Kit. Lumabas sa krimen na pinatay muna ang bata bago tinangkang gahasain. Sabi pa ng isang parak, baka malapit lang sa kanila ang may gawa nito sa bata. May nagsabi naman na baka sindikato. Inabot pa ng isang linggo ang pagsasaliksik sa krimen. Subalit lalabas at lalabas din ang katotohanan kung sino ang tunay na may sala. Nang may sinabi si Lexter, ang nakababatang kapatid ni Bonifacio sa mga otoridad. Kilala ko na po kung sino may kagagawa ng lahat ng ito. Bungad niya sa pulisya habang kausap ang mag-asawa. Lexter, bakit ka nandito? Takang-taka naman ang kuya niya. Marahang lumapit si Lexter sa kuya niya at ganun din kay ate Josephine niya na mugtong-mugto ang mga mata. Parehas niyang tinapik sa balikat ang mga magulang ng batang nasawi. Makakamit na din natin ang hustisya kay Kit. Nginitian niya sina Bonnie at Josephine. Itinuro ni Lexter ang underwear kung saan may mga bahid ng dugo pa nung hinalay ng matanda ang batang si Kit. Hinukayo ni Lexter sa pamamagitan na kausap niya ang kaluluwa ng pamangkin niyang si Kit, kung saan ito pinatay at ginahasa. Natagpuan din doon ang nahulog na bote na may langis na kung susuriin pagmamay-ari ng matandang albularyo na si Kadodong. Yun ang ebidensyang magpapatunay na si Kadodong ang pumatay at gumahasa kay Kit. Nag-file ng arrest warrant laban kay Kadodong ang mag-asawa. Aarestuhin na sana ng mga pulisya si Kadodong pero bigla na lang itong naglaho na parang bula sa kanilang bahay. Habang sina Tatang Santiago at Nanang Catalina natagpuan nilang nasa sahig, nakangiwi, di gumagalaw. Para bang parehas na stroke ang mag-asawang matanda na pakiwari nila'y kinulam ni Kadodong. Dinala sa pinakamalapit na ospital ang dalawang matanda. Pinaghahanap pa din si Kadodong na nooy nagtatago na. Napakahayop at walang hiya ng matandang yan. Hindi natin nakalain na siya ang bumaboy sa anak natin. Nagngingit-ngit na galit na sabi ni Bonifacio. Hindi natin akalain na nagpapasok tayo ng isang makamandag na ahas sa bahay ni Tatang Santiago. At ang pakay nito, ang anak natin. Hayop siya! Walang puso! Demonyo! Napaiyak si Josephine sa sama ng loob. Awang-awa naman si Lexter habang nakikita niya ang nakapaligid na negatibong emosyon sa dalawang mag-asawa. Maya-maya,
bumulong na naman ang kaluluwa ni Kit sa kanya. Sinabi ng batang kaluluwa kung saan matatagpuan si Kadodong, kung saan ito nagtatago. Sinabi niya agad yon sa mag-asawa hanggang sa makarating sa mga pulis. Nahuli si Kadodong ng mga alagad ng batas at base rin sa dugo at similya nito, kumpirmado na ito ang pumaslang sa karumal-dumal na paraan ng batang si Kit. Sinamaan pa ni Kadodong ng tingin sina Bonifacio, Josephine at Lexter. Huli pa itong nagbanta bago ipinasok sa police car. Makukulong lang ako, pero hindi ko kayo batatahimikin. Kukulamin ko kayo. Papatayin ko kayo sa pamamagitan ng pagugulam ko. Rinig na rinig ng tatlo ang pagtawa ni Kadodong. Naalarma naman ng tatlo na kahit nakakulong na ang suspek, gaganti ito sa pamamagitan ng kulam. Batid nilang malakas si Kadodong. Lalo't may alam ito sa panggagayuma, tawas, lalong-lalo na sa itim na kapangyarihan. Pinaalalahanan ni Bonifacio ang mga otoridad na sawayin ng anumang posibleng kilos mula kay Kadodong. Sumang-ayon naman ang mga otoridad. Bawat araw, sinasabi ng isang pulis sa pamamagitan ng tawag ang kilos ni Kadodong. Sobrang weird daw kasi palaging sumisigaw ang matanda at parabang may kinatatakutan. Hanggang isang balita ang gumimbal sa kanila. Para sa mag-asawang Bonifacio at Josephine, di nila alam kung may tuturing nilang good news o bad news ang pagpapakamatay ni Kadodong. Natagpuan kasi itong nakabigti sa kanyang selda. Bad news dahil hindi man lang ito naghirap ng matagal sa loob ng bilangguan. Magkagayunman, nagkaroon na ng hustisya sa kanilang anak na yumao. Nakalabas na ang ama at ina nila Bonifacio at Lexter na sina Tatang Santiago at Nanang Catalina sa ospital. Matapos noon, napagpasyahan na rin nilang i-cremate ang kanilang anak na si Kit. Siguro, tinakot po ni Kit si Kadodong nung nasa kulungan ito, kaya hindi na nagawang bumulong ng kulam ang matandang albularyong yun. Posible na dahil sa multo ni Kit na pinapakitaan si Kadodong, kaya ito nagpakamatay. Ani ni Lexter na may third eye sa kuya Bonnie niya at ate Josephine. Hayaan mo na yon, Lexter. Salamat ah. Kung hindi dahil sa pamamagitan nyo ng anak ko na nasa kabilang mundo na, hindi sana mahanap itong katawan niya. Pasalamat na lang din kami kasi nahanap na siya. Kahit na... Muling iniyakan ni Bonnie ang anak niyang si Kit na nasa urn na. Napayak na rin si Josephine sa mga nangyari. Babalik na kami ng Rizal, Lexter. Alagaan mo sina Tatang at Nanang, ha? At pakisabi na rin, itong abo ni Kit, sa amin muna ito. Habang di pa namin tanggap na wala na siya. Ani ni Josephine na humihikbi. Makakaasa po kayo na alagaan ko sina tatay at nanay. At huwag po kayo mag-alala. Napatingin siya sa likuran ng kuya Bonnie niya nang makita ang kaluluwa ng batang si Kit. Nandyan po palagi ang miracle daughter nyo. Hindi po kayo pababayaan. O siya, larga na po kayo. Baka gabihin pa po kayo sa biyahe nyo. Nagyakap na silang tatlo bago sumakay ang mag-asawa sa malaking sasakyan. Papastart na sana ni Bonifacio para buhayin ang makina ng van nang marinig nila ang kanilang anak na si Kit. Mommy? Daddy? I want my cellphone. Please? I want Peppa Pig. I want to watch Cocomelon. Mommy? Daddy? Biglang kinilabutan ang dalawang mag-asawa. Sa huli, ipinagsawalang bahala na lamang yun ni na Bonnie at Josephine. Baka nga hindi pa nila matanggap hanggang sa ngayon ang kamatayan ng kanilang anak dahil sa walang hiyang matanda na isa palang rapist at mamamatay tao. Wakas!